Dito po sa Judges chapter 5, si Deborah and Barak, sa chapter 4 sila kasi yung judges, nagkaroon ng digmaan dahil sila po ay under slavery na naman at nanalo po sila sa digmaan na ito. Kaya sa chapter 5, si Deborah at saka po si Barak ay umawit ng papuri sa Panginoon. Kaya yung tema po natin kanina, puro praise the Lord. Kasi yun yung gusto nating mangyari sa buhay natin ay pinapakita rin sa Judges 5. So si Deborah at si Barak umawit ng papuri sa Panginoon matapos ang matagumpay na pakikipaglaban sa mga taga-Canaanites. So ito po yung chapter 5. Ito po yung songs of victory ni Deborah and Barak. Sabi ng New Bible Commentary, songs like this were often sung in public worship and were reminders to later generations of the faithfulness of God and of the great things He had done for Israel, His covenant people. So yung mga Israelites po, kapag may mga nako-compose na songs, iniipon nila ito at inaawit nila sa templo or bago sila pumunta sa templo. Kaya nga may mga nakasulat sa Psalms, di ba? And remember Moses, nung pagtawid po nila sa Red Sea. Di po ba pagkatapos po nun, nag-compose po si Moses ng song. I think it's in Exodus, no? Sinulat niya yung awit ng papuri niya sa Diyos. At ganun yung ginagawa ng mga leaders of Israel noon. Kapag may mga malalaking accomplishments, kumocompose sila ng songs at inaawit nila ito congregationally, no? Inaawit para maalala yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanilang bayan. At ito nga po yung istorya nung chapter 5. So ano yung mensahe po natin sa umagang ito? This is our message. Let the redeemed people of God should sing praises to God. No? Lahat po ng mga tinubos ng Diyos ay umawit ng papuri sa Diyos. No? Yan po yung ating mensahe. But then my question is, why we sing? Kasi tapos na yung redemption nila sa chapter 4. And yung application ng redemption nila is singing. And this morning, I'd like to encourage us sa mensahe, kung ikaw ay tinubos, ikaw ay niligtas, umawit ka ng papuri sa Panginoon. And habang nagpe-pray si AJ, may pumasok na thought sa akin. Hindi pinag-uusapan kung maganda o pangit ang boses mo. Inuutusan ka ng Panginoon, no? Umawit ka sa Kanya. So imagine, yung iba ayaw umawit kasi pangit na pangit sa boses nila. Pero hindi siya dahilan para hindi ka umawit sa Panginoon. Tama po ba ako doon? Sino pong umaamin na pangit ang kanyang boses? Parang hirap naman ito. Oh, di ba? Kung pangit ang boses mo, umawit ka pa rin. Who cares? Oh, di ba? Kasi niligtas ka, umawit ka. Kung di ka ligtas, okay lang. Isa sa pinakamagandang identity ng mga Israelites is they are mahilig silang umawit. Nung nasa Babylon sila, ang bira ng mga nagbibidyoke na naman na to. Naalala ko, from the... ano yung Brother Roger? Si Brother Roger kumanta nun eh. From the river of Babylon. Di ba? Kinakanta si tatay, kinakanta mo ba yun? Sabi Joke, di ba? May kinumpos na ganun eh. Sabi ng mga Israelites na nasa Babylon sila, how are we going to sing? Nandito kami sa strange land. We are under captivity. We hang our harps. We can't sing. But then, ini-encourage tayo sa text na to. We need to sing. Sing. Why we need to sing? Number 1, we sing to exalt God.
Hindi ka umaawit para ipasikat na magaling kang umawit. Ang pinaka-goal natin sa singing natin is for the glory of God, to exalt God. Itaas natin ang Diyos. Sabi ng Bible, then sang Deborah and Barak, the son of Abinoam, on that day, matapos silang magtagumpay, saying, praise ye the Lord for the avenging of Israel when the people willingly offer themselves. Hear ye, O kings, give ear, princes. Even I will sing unto the Lord. I will sing praise to the Lord God of Israel. Antindi. Actually, gusto kong isingit dito, na isang point pa sana is, we sing to evangelize people. Kasi ang kausap dito sa verse 3, they are ungodly kings. It's not all the kings. No, sinasabi na, aawit ako, mga kings, mga princess, makinig kayo, aawit ako. Tindi nung hamon ni Deborah and Barak, tinatakot nila yung mga tao, gusto nilang ipakilala kung sino yung Diyos. So we sing to exalt God. Dito sa awit na to, ni-recognize yung blessing and grace bestowed upon men. Nire-recognize, actually verse 2 and verse 9 is the refrain. Inulit yan. Napansin nyo ba? The people willingly offered themselves. Nire-recognize na, oo, may mga taong nagbo-volunteer, pero bakit sila nakakapag-volunteer? Bakit sila nakakapaglingkod? Sabi niya, leaders took the lead. People volunteered themselves willingly. Why? Because they experienced the grace. Unang-una, hindi ka naman maglilingkod sa Panginoon kung di mo pa naranasan yung grace sa iyo ng Panginoon. So second, recognizing God's presence and power. Verse 4 and 5. Tingnan nyo to sabi ng Bible. Lord, when thou wentest out of Seir. You went out, sabi niya. Lord, you march. Meaning, andyan ang Diyos. He came to save. It's the Lord Himself. And sabi niya, kung nandyan yung presence, tingnan nyo yung nangyayari. The earth trembled, the heavens dropped, the clouds also dropped water, the mountains melted from before the Lord, even that Sinai from before the Lord God of Israel. Alam nyo, napakaganda nung ini-state sa atin nung kanta na to. Actually, may explanation pa siya sa bandang dulo. Kwento ko na nga yung war. Nung nagdigmaan sila sa chapter 4, it was during the drought season. Hindi siya rainy season. Kaya imposible silang manalo. Ang daming chariots ng kalaban nilang Canaanites. But then, nung nakipagdigma ang Panginoon, nagpaulan siya ng malakas, pinabaha niya yung river, kaya babanggitin yung river sa bandang uli. Nang sa ganon, yung mga chariots ng kalaban mawalan ng saysay at manalo ang mga Israelites. Kaya dito, ni-recognize yung biyaya ng Panginoon, ni-recognize yung presence and power of God. The mountains quake. Ang Panginoon nagpapalindol. And I want you to see this point. Every people and all of creation, mapaulan man yan, mapabundok man yan, mapabaha man yan, they are controlled by the Almighty God. Kapag tayo po ay nililindol, pag tayo po ay binabaa, hindi po yan isang aksidente. Nakikita natin dyan yung soberenya ng Diyos, kontrolado ng Diyos yan. Oo, may part ang tao na responsible tayo, kaya may baha, pinuto lang mga puno sa bundok, nagtapon ng basura kung saan-saan. But then the point is, kontrolado ni Lord lahat ng detalye ng buhay natin. Na Sunday, sinabi natin, even the king's heart is in the hand of the Lord. Hawak ng Panginoon puso mo. He turneth it whithersoever He will. Kung gusto ng Panginoon palambutin niya, palalambutin niya yan. Walang imposible sa Panginoon. Kaya sing. We sing to exalt Him. We sing to recognize His sovereignty over us. Kaya careful din tayo sa mga inaawit natin, sa mga songs natin. Na-exalt ba si God?
Nagtuturo ba to ng katotohanan tungkol sa Diyos o minamaliit ang Diyos? Kaya careful sa mga songs. Tama, Kuya AJ? Siya po yung ating music director. Kaya careful sa pagpili ng awit. So we sing to exalt God. Ang ganda ng kanta natin kanina. Praise the Lord. Kinokol lahat. Universe, angels, lahat. Kinokol. Everything that has breath. Praise the Lord. Number 2, we sing to encourage. Bakit, Pastor? Check these lyrics. Sabi niya in verses 6 to 8. In the days of Shamgar, the son of Anath, in the days of Jael, the highways were unoccupied, and the travelers walked through byways. Ano yung sinasabi sa atin sa awit na to? Ito yung kanilang discouraging situations. Highways are abandoned. Why? Yung mga Canaanite, sa time na to, alam niyo yung ginagawa nila, ina-ambush nila yung mga dumadaan sa highway, nire-raid nila, ninanakawan nila. So it's very dangerous na dumaan sa mga highways nung panahon na to. Kaya sabi niya, the travelers walk through byways. Pasingit-singit kung saan-saan sila dumadaan. Kasi hindi sila makadaan sa main highway nila. Ang daming robbers, ang daming bandits. And then sabi ng verse 7, the inhabitants of the villages cease. They cease in Israel until that I, Deborah, arose, and I arose a mother of Israel. Ano yung sinasabi dyan? Wala nang village life. Ghost town. Na kapag lumabas ka, makita mo maraming tao, pero dahil dito, sa mga Canaanites na to, lahat ng tao nagtatago. Wala nang life sa village. Verse 8, sabi rito, they chose new gods, then was war in the gates. Was there a shield or a spear seen among 40,000 in Israel? Bakit? Bakit yung sinasabi itong lyrics na ganito? Why? Yung mga Canaanites, kinuha nila yung mga gamit pang digma ng mga Israelita. Laging may gera. Gusto nating mabuhay ng ganun. Ayaw nating lumabas ng bahay. Hindi ka nga makatira sa bahay mo, namumundok ka, nagtatago ka kasi nire-raid yung bahay nyo. May mga Canaanites. Takot na takot sila rito. Mapag-aaralan pa natin yun sa chapter 6. Kaya pinakita ni Deborah and Barak, eto tayo nun. Takot tayo. Hindi tayo makalabas ng bahay. Hindi tayo mamuhay ng maayos. Wala tayong panlaban sa kanila. Takot tayo. And what's the reason ba't nila nararanasan yung ganitong masamang dilema? Verse 8. They chose new gods. Kasi ayaw nilang sumamba sa totoong Diyos. Kaya anong sinasabi sa atin? A warning dito that we need to avoid. Avoid what? Avoid false gods. Huwag kayong sumamba sa maling Diyos. The moment you worship the wrong God, hindi ito marahil Diyos-Diyosan ng relihiyon, marahil Diyos-Diyosan ng trabaho mo, Diyos-Diyosan ng pag-aaral mo, o anumang Diyos-Diyosan ng buhay mo, pwedeng mangyari sa iyo itong mga nangyayaring ito. And now, in verse 9, another refrain, my heart is toward the governors of Israel that offered themselves willingly among the people. Bless ye the Lord. Now, in verse 10 and 11, ito na, Deborah and Barak recount the Lord's victory. Speak ye that ride on white asses, ye that sit in judgment and walk by the way, they that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water. Ano yung sinasabi niya? Meron na tayong victory. Sabi ng Expositor's Bible, these verses speak of the encouraging theme. Oppression and defeat had given way to triumph as traveler can once more move about freely and normal activities are resumed. See, dati di sila makadaan sa highway, walang
Walang village life, laging may digmaan, pero nung ang Diyos niligtas sila, nagkaroon ng rejoicing, bumalik yung dating buhay, nakakalabas na ulit sila, nakakadaan na sila sa highway. Why? Nagbigay ang Diyos ng tagapagligtas. Nagligtas ang Diyos sa kanila. And this is the point. This song reveals the great things God has done. Napakita yung pagbabagong ginawa ng Diyos. From discouragement to courage. From fear to rejoicing. Kita nyo naman, nagre-rejoice sila dito. Verse 11. From idolatry to worship. Yan yung nagagawa ng totoong salvation. Nagkakaroon tayo ng tapang. Nagkakaroon tayo ng katuwaan. Nagkakaroon tayo ng pagsamba. We sing to rejoice and give thanks in God's transforming power. Binago ka ba ng Diyos o hindi pa? Kasi ang Diyos nagbabago siya ng buhay. Hindi mo kayang baguhin buhay mo. Kagaya ng Israelites, hindi nila kayang makuha yung courage kaagad. Takot nga silang dumaan sa kalsada nila eh. Misa mismong bahay nila, takot sila eh. Kasi alam nila, war is always present. Wala silang pandigma. And they can't form that courage. Si Kristo lang nakakapagbigay ng courage. Yung salvation na ginawa ng Diyos lang yung magbibigay sa atin ng katapangan, yun yung nangyari sa kanila. And that fear was replaced by rejoicing. Ikaw ba yung taong laging takot? Laging nag-aalala? Laging anxious, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6. Laging nag-aalala kung ano yung kakainin niya. Laging nag-aalala kung ano isusuot niya. Laging nag-aalala sa lahat ng mga bagay na hindi naman, sabi ng Panginoon, kapag inalala mo ba yan, tatangkad ka ba? Hindi. So why ye thought on these things? Sabi ng Panginoon, bakit ka nag-aalala dyan? Then you seek first the kingdom. Kaya may Matthew 6:33. So we sing to rejoice and give thanks in God's transforming power. Kaya in the New Testament times, in Ephesians 5:19-20, it is a command to sing. Hindi siya suggestion. Suggest ko lang pag nag-worship kayo, kumanta kayo. No, it is a command. We are commanded to sing. Saan ka nakakita ng church na hindi kumakanta? Meron ba? Sa anong church ang hindi kumakanta? Meron ba? Hindi. Kumakanta kami. Kasi sabi ng Ephesians, pag di ka marunong kumanta, sabi niya, speaking to yourselves. Speak na lang. Kumanta. Diba? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing, making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God. Imagine, in singing, we express our joy, we express our thanks. Ang sad life ng taong di kumakanta. I don't know, maybe mahilig kasi ako sa music. I love to sing. I love to sing. Nung di pa ako ligtas, kaya ako natutong mag-gitara, I want to be a rock star. Yeah. Eh, naligtas ako. Eh, di napalitan. Alam niyo, walang nagturo sa akin kung paano tugtugin nun yung mga hymnals. Because I love music. I love to sing. Ang gitara ko nun, wasak-wasak na winasak pa ni Papa Boy. Hinampas niya sa pader. Si Papa talaga. Naalala ko na naman yung sak ng puso ko. Tinetapang ko na lang, Jay, para mabuhay. Maganda siya. Galing siya ng Cebu, bigay pa sa akin ng pinsan ko. Nag-away kaming dalawang magkapatid. Kinuha ni Papa yun at hinampas niya sa pader. Nahilig akong mag-chess. Nag-chess kami. Nag-away kami magkapatid. Hinampas niya yung chess. Mahilig akong mag-Holland. Kinuha niya lahat. Nag-away kami magkapatid. Kinuha niya yung Holland. Tinapon lahat ng Holland ko. Mahilig akong mag-text. Nag-away kami magkapatid. Kinuha lahat ng text. Tinapon lahat ng text ko. Mahilig ako sa laste. Nag-away kami magkapatid. Kinuha niya lahat laste ko. Grabe. Oh well, anyway. Tapos na kay Papa. Bakit ba? Ay, pag-awit.
Hindi ko alam mahilig kayo umawit. Sorry po. This is me. I love to sing. I love to sing. When I'm sad, kumakanta ako. Pag masaya, kumakanta din ako. I remember one time si Lian, nung bata pa yan, nagigitara ako. Kasi nga, pangarap maging singer talaga si Pastor. Kumanta ako ng malungkot na love song. The Old Song yung title. Di ko alam kung alam niyo yung kanta na yun. Si Lian, ito ako bumili, may talent talaga ako sa pag-awit eh. Si Lian, katabi ko yan. Kumakanta ako ng Old Song ni David Pomeranz yata yan. Si Lian umiyak. Oh, bakit ka umiyak? Sabi ko sa kanya, ang lungkot ng awit mo. Sabi ko, pwede pala, nakakapagpaiyak pala ako. Pero lahat ng talent ko sa Panginoon, mas pipiliin ko pa rin umawit sa Panginoon. May awit na na-compose. Nalimutan ko pangalan niya. Hindi ko alam sino mama composer. Sabi ng awit sa Tagalog, ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin man di walang kabuluhan. Naligtas siya. Kaya sabi niya, ngayon ng musikang hatid, nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't awitin ko'y sa'yo. Alam niyo yun, yung magaling kang umawit sa video, magaling kang umawit ng mga worldly songs, pero pagdating sa church, hindi ka makakanta. Grabe! Kung nakikita ko lang kayo na hindi ko makakanta, papaluin ko kayo. Buti na lang nakatalikod ako, tumutugtog ako, pero nalulungkot ako pag di ko kayo naririnig. Yeah. It saddens me while playing and you are not singing. Anong klaseng worship na hindi ka kumanta? Ano ka, kulto? Ano ka? Hindi ka maligtas kaya mo kumanta? Kaya mamaya po, ibukan yung bibig nyo. Kumanta kayo. Kumakanta tayo because we sing to exalt God. We sing to encourage. Yun po yung sinasabi ng Ephesians 5. Ang pag-awit po ay pagmeministeryo sa kapatid. Number 3, we sing to empower our service. We sing to empower our service. Pastor, ba't mo nasabi yan? Sabi ni Deborah, awake! Verse 12, awake, Deborah! Awake! Awake! Utter a song! Arise, Barak, and lead a captivity captive, thou son of Abinoam. Grabe! Di ba parang yung awit, nangahamon siya. Hinahamon niya yung kanyang sarili. Hinahamon niya si Barak. Tumatawag siya. Then, verse 14, out of Ephraim was there a root of them against Amalek. After thee, Benjamin, among thy people, out of Machir came down governors, and out of Zebulun they that handled the pen of the writer, and the princes of Issachar were with Deborah, even Issachar and also Barak. He was set on foot in the valley. For the divisions of Reuben, there were great thoughts of heart. Ano yung sinasabi sa atin ng verses 12 to 15? Deborah recognizes the tribes who responded. Kinikilala ni Deborah, may mga nag-volunteer, oh! Andyan si Ephraim, andyan si Benjamin, andyan yung Machir. Machir is the half-tribe of Manasseh. Andyan si Naphtali, chapter 4, verse 10, sila yung mga first respondent na sige, lalaban kami. Zebulun, Issachar, sabi ng Zebulun, Issachar, verse 18, tingnan niyo verse 18. Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto death in the high places of the field. Di sila natakot mamatay. Lalaban kami para sa Panginoon. Pero 16,
17 and 23, hindi lang nirecognize ni Deborah yung mga tribes na tumulong sa digmaan. Nirecognize din niya yung mga tribes na hindi lumaban, natubag, takot. Sabi ng verse 16, "Why abodest thou among the sheepfolds to hear the bleatings of the flocks? For the divisions of Reuben there were great surgings of heart." Si Reuben natakot. Kung gusto mo, diyan ka lang. Para pakinggan lang yung pag-iyak ng mga tupa. Ano ba? Dududa ka ba? Lalabang ka ba? Reuben, hindi tumulong si Reuben. Tingnan nyo pa, sabi ng verse 17, "Gilead abode beyond Jordan." Naku po. "And why did Dan remain in ships?" Ayaw tumulong nila Dan. "Asher continued on the seashore and abode in his breaches." Nakikipaglaban yung mga kapatid. Itong mga to, si Reuben, Dan, Asher. Ayaw tumulong. Verse 23, sabi ng Panginoon, "Curse you, Meros! Saith the angel of the Lord, curse you bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord, to the help of the Lord against the mighty." Napakalaki ng digmaan na kinakaharap nila. Itong mga ilang kapatid, si Reuben, Dan, Asher, Meros. Sino si Meros? Anong tribe si Meros? Sa tribe of Naphtali, half responded. Yung Meros, hindi tumulong. They refused to fight. So nakita natin, nire-recognize yung mga tumulong, nire-recognize yung mga hindi tumulong. Di ba laki rebuke nun? Sa binasa ni Eman, ang Panginoon hindi nakakalimot sa mga taong tumutulong. Kahit maliit na bagay, pag tinulong mo, recorded. Dito, recorded. Yung mga tumulong, recorded. Yung mga hindi tumulong, recorded. Kaya sa paghusga ng Panginoon, pag binuksan yung aklat ng works, titingnan, Ruel, tumulong hindi. Hindi tumulong to. Itapon yan. Ang tanong, tumutulong ka ba o hindi? Kasi recorded yan. Recorded yan. Dito nga sinulat 24 to 27, tingnan nyo to. "Blessed above women shall Jael, the wife of Heber, the Kenite be. Blessed shall she be above women in the tent. He asked water, and she gave him milk. She brought forth butter in the lordly dish." Hindi ko na babasahin lahat. Point. Deborah recognizes the wisdom and courage of Jael. Actually, binanggit niya si Jael and si Shamgar. Kilala niyo itong dalawang ito? Ako hindi ko sila kilala. Nabasa ko lang sa pangalan. Si Jael at si Shamgar, they are not part of Israel. They are from pagan nations. Yet, their names are recorded because they fought. They responded to fight. Yung wisdom ni Jael, tumakbo yung kalaban. Anong sabi ng Bible? Nakukuha ako, pakainin mo ako, sige, tago mo ako. Sabi ni Jael, come. Sige, tulog ka sa tent ko. Painumin mo akong tubig, bibigyan kita ng gatas. Sige, nalagaan niya. Pinatulog niya, tinakpan niya. Sa himbing ng tulog, sabi ng chapter 4, kumuha siya ng malaking pako ng tent. Nilagay niya sa ulo, tsaka niya minartilyo. Binaon niya yung ulo ng kapitan, ng king, sa kanyang tent. Tindi, no? That is courage. That is wisdom. Oo, pwede pong maglingkod sa Panginoon. Pero ginagamitan din po ng utak. Matalino si Jael. Ginamitan niya ng utak. Hindi ba? Ang sarap may tumutulong na nga lang, pero kung engot ka, hindi ka nakakatulong. Ano mo?
Iniisip din po. Alam niyo po, ang paglalampaso, alam ni Chicha yan, lumaki sa akin yan. Alam niya may pattern ako maglampaso. Tama siya? Alam niyo yung upuan na yan? Hindi automatic na ganyan ang ayos niyan. Nung hindi marunong tong mga to, dikit-dikit yung upuan, may distansya. Iniisip din po ang pag-aayos ng upuan. Inaayos din po yung pagwawalis. Lahat yan. Lumaki po akong janitor. Alam ko yung sistema ng paglilinis ng kubeta, opisina, kahit anong building. May sistema. Ang gusto ko lang sabihin, ni-recognize ni Deborah yung talino ni Jael. Ang point, maglilingkod tayo, pero ginagamitan natin ng utak. Nagde-training tayo. Ayos natin. Hindi yung basta bara-bara na lang, tira dyan. Mag-iisip ka din. Tama? Ganun po sa paglilingkod. Now, point, they were recognized to set an example for us. Alam natin, sino susundan natin? Alam natin kung sino yung mga iiwasan natin para pag naglilingkod tayo, tama yung ginagawa natin, na-empower tayo. Kaya nire-recognize dito sa songs na to. Kilala mo, sinong susundan mo para ma-encourage ka. Sinong dapat mong iwasan para hindi ka lumagapak. We sing to educate ourselves and others of the truth of God's Word. Kaya sabi ng Colossians 3:16 in the New Testament, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. How? In psalms, in hymns, in spiritual songs. How? By singing with grace into your hearts to the Lord. See, imagine, yung part ng music is to educate people. Pag nagkakaroon ng mga pagpoprotesta, alam niyo saan dinadaan ng mga artista noon, panahon ni martial law, saan nila ginagawa? Awit. A song of protest. Why? They put dun yung mga lessons, mga doctrines, and same thing with our singing, na dapat nakakapag-educate, nakakapag-empower, nakakapag-encourage, nakakapag-equip. Ano pa bang niisip nyo? We sing not only to enjoy the music, we sing to learn Bible truths from it. Again, careful sa lahat ng lyrics ng songs. There are maraming awit na ang gagandang pakinggan ng tono, nakakaiyak, yet the lyrics, mali. Give you 2 examples. Sino kakalam ng, oh, what a wonderful name it is? Yes. Paborito. Lord, what a wonderful name. Pataas-taas pa ng kamay yung iba dyan, mga evangelicals. What a wonderful name it is. Ang ganda, ang powerful. Yes, Lord, what a wonderful name. Pero alam nyo ba yung lyrics in the second stanza? Sabihin nyo kung totoo ito o mali. You, meaning God didn't want heaven without us. True or false? Hirap ba? You didn't want heaven without us. So you brought the heaven down. True or false? Maganda yung awit. Nakakaiyak. Emotionally stirring. But the lyrics, false. Ang Diyos ayaw ng langit kasi wala ka. Manigas ka. Ano ka? Sino ka? It denies the joyful fellowship of the Trinity. It denies the self-sufficiency of God. Na para bang sinasabi, kung wala ako, Lord, di ka naman masaya. Yes, that's the doctrine. Di ba? Kaya kaya hindi ka masaya sa langit, kaya yung langit binaba mo dito. Kasi napaka-special ko. Yun yung doctrine. It's all about me. I am so special. So God came down from heaven because kailangan ako ni God. What a doctrine. No, hindi ka kailangan ng Diyos. Kaya may tinatawag na self-sufficiency.
eternal fellowship of the Godhead. May mga doktrinang ganon. Kaya itong awit na to, ang ganda niya eh. Huwag mo na lang kantahi second stanza. Palitan niyo yung lyrics. Eto. O come to the altar. Nakakaalam nito. O come to, yung ganun pa yung boses, yung magaspang, the altar. Mga ganong kanta. Tapos yung nakikita mo yung Chinese, parang Korean na umiiyak siya. Ganda ang kanta, no? Altar. Sabi niya, O come to the altar, the Father's hand is open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. That's true, but we do not need the altar to come to the Father. Do you need altar to come to the Father? Or you need Jesus to come to the Father? What do you need? Altar or Jesus? Ito, pinopromote nito, altar call. Hindi ako nagpapa-altar call. I'm sorry. Pero nung nag-speak ako, hindi ako nag-altar call. Bahala yung pastor doon mag-altar call. Si Pas, tumutulo pa yung sipon ni Pas eh. Lord, welcome to the altar. Pero pag tayo, na naman pinagbago. Paiyak-iyak pa doon sa altar. No, we don't promote altar call. We do not. So be careful doon. Marami pang awit. Di ko na isa-isahin. Maraming awit. We are commanded, called, challenged, summoned to sing because the Lord is worthy. Tama? The eternal second person of the Trinity, Jesus Christ Himself, was sent by God the Father. Not the angels or any human to save us. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel o sino mang tao para iligtas ka. Pinadala niya si Christ. Nagkatawang tao para tuparin lahat ng kalooban ng Ama. Namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nabuhay muli para sa ating katwiran. At nangakong babalik muli para kuhanin lahat ng sumasampalataya sa Kanya. That is the gospel. And dahil may katotohanan na gospel, ano yung command ng gospel? Ang command ng gospel is repent. Inuutusan ang lahat ng tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan yung gospel commands. Ano yung gospel promise? Na ang sino mang magsisi at sumampalataya kay Jesus, hindi na siya mapapahamak. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Doon na lagi umiikot yung tatlo na yon. Do you know the gospel? Kung alam mo yung gospel, ano yung command ng gospel? Kung may command ng gospel, ano ang promise ng gospel? Eternal life. Kung sino po sa atin hindi paligtas, alam mo ang gospel, Jesus died, buried, rose again for our salvation. And because Jesus died and rose again, anong command niya sa'yo? Repent and believe. Kapag nag-repent and believe ka, ano yung promise sa'yo? Eternal life. Question, may eternal life ka ba? Gawin niyo siya in a circular way. Let me read this last. Sabi niya, did you draw a breath as the dawn awoke? Humihinga ka daw ba? Pagising mo, huminga ka? Does your heart still beat? Tumitibok pa ba puso mo? Is the mighty word of the living God upholding you? Then sing. Has the Father's love filled your longing heart with grace for every need? Has the Son of God died to take away your sin and set you free? Has the conqueror trampled over death? Is Christ enthroned? Then sing.
And then sabi ng huli, on the final day, when the Lord on high returns in majesty, we will bow in wonder before the Lamb, and evermore the saints will sing. Pagdating sa langit, hindi ka natitigil ng kakaawit. Sing. Kung dito pa lang hindi ka na makaawit, paano ka makakasiguradong ikaw ay sa langit? Kaya hamon ko, kung natikman mo ang kaligtasan ni Kristo, you sing. Pangit man ang boses mo, wala ka man sa beat, wala ka sa tono, sing. Pero pag pangit, hinaan mo lang. Okay? Baka masira kami. Okay, mga kapatid. Let's pray. Lord, thank you for this morning, for the challenge that we need to sing, to exalt you, to encourage ourselves and others, to empower ourselves and others for your service. In Jesus' name, amen.